Kapag tae ang napanaginipan mo, ito ay nagpapahiwatig ng biyaya. Pero ang tanong, kung ang biyaya ba ay papasok o palabas? Okay, kapag ikaw mismo ang tumae, ibig sabihin ang biyaya ay palabas. Maring ikaw ay magbo-blow out, o meron kang bibigyan, o kaya meron kang bibilhin, o kahit na anong pagkakagastusan na makapagpapasaya sa iyo. Pero ang biyaya naman ay maraming anyo, hindi lang sa anyo ng pera. Pwedeng ito ay sa anyo ng pagkain, pwede rin sa anyo ng mga gamit, o pwede rin sa usapang trabaho, halimbawa sa anyo ng promotions, at sa kahit ano pang uri na pwedeng mapagkakakitaan. Heto pa, tatay ka, pero hindi ka na umabot sa CR at doon ka na lang tumae sa lapag. Ano ang kahulugan? Kapag ganyan ang nangyari sa panaginip mo, yan ay nagpapahiwatig na maglalabas ka ng biyaya pero mas napaaga kaysa sa inaasahan. Halimbawa, meron kang pagkakagastusan pero napaaga kaysa sa inaasahan. O kaya ay meron kang bibigyan pero napaaga kaysa sa inaasahan. Ang sinasabi kasing paglalabas ng biyaya ay pwede ring tumutukoy sa pamumuhunan gaya ng pagnenegosyo at pagsusugal. Kung kaya't kapag ganito ang panaginip mo ay ipinapayo para sa mga sugarol na huwag na muna kayong magsugal sa linggo na yan dahil mas mataas ang porsyento na matatalo ka lang. At ganun din sa usapang negosyo na huwag na munang maglabas ng ipamumuhunan dahil hindi pa maganda ang senyales para mamuhunan. Pero papaano naman kung sa pagtae mo ay kumalat sa pantalon mo, o kaya ay nadikitan ka ng dumi mo, o kaya ay nahawakan mo ang dumi mo? Yan ang magandang pahiwatig ng pamumuhunan dahil kapag ka ikaw ay mamumuhunan, siguradong may balik ito sa iyo, lalong-lalo na sa negosyo o sa kahit na anong uri ng mapagkakakitaan. Sa madaling sabi, ito na ang swerteng panahon ng pamumuhunan. Eto pa, tumae ka, binuhusan mo, nag-flash naman. O kaya tumae ka sa lapag, dinakot mo, tinapon mo. Pareho lang ang kahulugan kahit alin dyan. Ano ang pahiwatig? Dahil ikaw ang dumumi, ganun pa rin. Ikaw ang maglalabas ng biyaya na maaaring meron kang pagkakagastusan o meron kang bibigyan. Kaya lang, dahil tinapon mo, o kaya ay nag-flash kung binuhusan mo, ibig sabihin, hindi ka gaanong nasiyahan sa pinagkakagastusan mo. Maring, halimbawa, maring yung pinagkakagastusan mo ay hindi ka kontento sa naging quality. Yun, sample lang yun. No? Okay, paano naman kung halimbawa sa pagbuhos mo, bumara, tapos lalo pang dumami ang dumi. Iba naman ang pahiwatig niyan. Yan naman ay nagpapahiwatig ng pag-iipon o kaya pagtatabi. Halimbawa, meron kang iniipon sa bangko o sa alkansya, ibig sabihin, maglalabas ka ng biyaya at dadagdagan mo yung inipon mo o yung tinabi mo. O kaya, meron kang ipinatago sa kaanak mo, sa kaibigan mo, maglalabas ka ng biyaya at dadagdagan mo ang itinabi mo. Tandaan, ang biyaya, pag sinabing biyaya ay hindi lang sa pera. Pwedeng ito ay sa pagkain o pwede rin sa mga magagandang gamit. Okay, ngayon naman, paano kung sa panaginip mo, hindi ikaw ang dumumi? Iba yung tumae. Ngayon, dalawang klase lang yan. Kung nahawakan mo yung dumi o hindi. Okay, unahin natin yung hindi. Kung sa panaginip mo, hindi ikaw ang tumae, iba. No, iba ang dumudumi. Maring hindi mo kakilala, maring kakilala mo, maring kaanak mo, maring kaibigan mo, o maring halimbawa kapatid mo o anak mo, pare-pareho lang ang meaning yan, iisa lang. Paano? Yan ay nagpapahiwatig na merong isa sa kaanak mo o kaibigan mo ang maglalabas ng biyaya. Bakit maglalabas? Para saan? Maring siya ay maghahanda. Yan. O kaya maring siya ay magbo-blow out. O kaya maring siya ay merong bibigyan. Yun, ganon. Pero, dahil hindi mo naman nahawakan o hindi ka man lang nadikitan ng dumi, ibig sabihin, hindi ka
kasali sa makikinabang doon sa kanyang inilabas na biyaya. Maring nababalitaan mo lang o kaya maring nalaman mo lang. Yon. Ngayon, paano naman kung halimbawa sa panaginip mo ay nadikitan ka nung dumi? Yan, maganda yan. Dahil nagpapahiwatig yan na isa sa kaanak mo o kaibigan mo ay maglalabas ng biyaya. Maring siya ay maghahanda, maring siya ay magbo-blow out, o maring siya ay may ipamimigay. Pero dahil nadikitan ka ng dumi o nahawakan mo ang dumi, ibig sabihin, kasama ka sa mabibiyayaan o kasama ka sa makikinabang dun sa inilabas niyang biyaya. Eto pa uli, sa panaginip mo, hindi ikaw ang tumae, pero hindi mo naman nakita na may tumae o hindi mo alam kung kanino yung dumi. Okay, halimbawa, naglalakad ka, bigla mo nalang nakita na maraming nakakalat na dumi sa lapag. O kaya, sa pagpasok mo ng CR, pagbukas mo, nakita mo, ang daming dumi na nakakalat. Dalawang klase uli yan. Kung nahawakan mo ba o hindi. Okay. Kung hindi, yan ay nagpapahiwatig na meron kang inaasahang biyaya na darating pero hindi ka sigurado kung kailan o kung ito ba ay darating pa o hindi. Ngayon, kung halimbawang nahawakan mo o nadikitan ka man lang, yan maganda yan. Yan ay nagpapahiwatig na merong papasok na biyaya sa iyo. Pakatandaan lang na yung biyaya na tinutukoy sa panaginip ay hindi lang sa anyo ng pera. Pwede rin ito ay sa anyo ng pagkain, pwede rin ito ay sa anyo ng mga magagandang gamit na paborito mo, yon. Or pwede rin sa anyo ng isang oportunidad ng pagkakakitaan. Biyaya na rin matatawag yon.